Ang sumpa ng tagapagkwento. Sa maliit at tahimik na bayan ng Sagada, sa gitna ng mga ulap at kabundukan ng Pilipinas, nakatira si Lolo Dencio, isang kilalang tagapagkwento. Ang kanyang mga kwento, batay sa mga alamat at kwentong bayan ng mga Pilipino, ay nagbibigay ng kilabot sa sinumang nakikinig. Tuwing gabi, nagtitipon ang mga bata at matatanda sa kanyang lumang bahay kubo, nakikinig sa kanyang mababang boses na nagdadala ng buhay sa mga halimaw at sumpa. Ngunit may isang kakaibang bagay tungkol sa mga kwento ni Lolo Dencio, isang lihim na bulong-bulungan sa bayan. Lahat ng isinusulat niya nagiging totoo. Ang pagkatuklas. Walang makapagsabi kung kailan ito nagsimula. Marahil noong isinulat niya ang tungkol sa kapre, ang higanteng naninigarilyo na nakatira sa puno ng balete sa tabi ng simbahan. Isang linggo ang lumipas, at may mga nakarinig ng malalalim na halakhak sa gabi. Ang anino ng puno ay tila lumalawak kahit nasa ilalim ng liwanag ng buwan. Sumunod ang kwento tungkol sa tiyanak, ang demonyong sanggol na nananawagan ng tulong gamit ang iyak nito. Isang araw, nawala ang asawa ng magsasaka matapos niyang sundan ang iyak ng isang sanggol sa kabubatan. Doon nagsimula ang takot. May mga naniniwala na tsamba lang ito. Ang iba naman ay naniniwalang sumpa ito. Pero si Lolo Dencio, tahimik lamang. Alam niya ang totoong dahilan. Ang ipinagbabawal na manuskrito. Isang gabing maulan, dumating ang isang dalagang mamamahayag na si Eliza. Nag-aaral siya tungkol sa mga alamat ng Pilipinas at narinig niya ang kwento tungkol kay Lolo Dencio. Dala niya ang kanyang notebook na puno ng mga tala tungkol sa aswang, manananggal, at iba pang nilalang. Lolo, sabi niya, may bahagyang pangangatog sa kanyang boses, bakit parang tunay ang mga kwento mo? Nagdilim ang tingin ni Lolo Dencio at tila kumurap ang liwanag ng kandila. Bumuntong hininga siya at pinaupo si Eliza. Ayaw ko man ito, nagsimula siya, mabigat ang boses, pero noong bata pa ako, natagpuan ko ang isang lumang manuskrito sa bowl ng aking ama. Mga kwento iyon na parang nabubuhay sa sarili. Akala ko noon, karaniwang mga alamat lang. Kaya dinagdagan ko. At doon nagsimula ang sumpa. Napasinghap si Eliza. Ano ang nangyari? Ang manuskrito may kapangyarihan. Lahat ng isinusulat dito ay nagiging totoo. Sinubukan kong tumigil pero tila may bumubulong na patuloy akong magsulat. At habang tumatagal, mas nagiging malakas ang mga kwento. Ang bagong kwento. Sa kabila ng babala ni Lolo Dencio, hindi mapigilan ni Eliza ang kanyang pagnanais na makita ang manuskrito. Pagkatapos ng matagal na pagmamakaawa, ipinakita ito ni Lolo Dencio sa kanya. Isang lumang aklat na may balat ng katad, ang mga pahina nito ay tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng kandila. Kinagabihan, habang natutulog si Lolo Dencio, hindi mapigilan ni Eliza ang tukso. Binuksan niya ang manuskrito at nagsimulang magbasa. Ang tinta sa pahina ay gumagalaw, bumubuo ng mga aninong parang may buhay, ngunit agad ding nawawala. Hanggang sa makita niya ang isang blangkong pahina. Hindi na siya nakapagpigil. Kinuha niya ang pluma at nagsulat. Sa tahimik na bayan ng Sagada, nagsimulang magpakita ang isang kakaibang nilalang. Nagmamasid ito mula sa mga anino, ang mga hungkag nitong matay kumikislap sa gutom. Pagkatapos niyang itaas ang pluma, biglang umungol ang hangin sa labas, tila isang sugatang hayop. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang bumigat, na parang may nakadagan sa kanyang dibdib. Agad niyang isinara ang aklat at ibinalik sa taguan nito, umaasang hindi mapapansin ni Lolo Dencio. Ang pagsisimula ng kilabot. Kinabukasan, nagsimulang kumalat ang mga kakaibang kwento sa bayan. May mga nakakita ng isang matangkad, maitim na aninong nagmamasid sa kanilang mga tahanan. Ang mga mata nito, ayon sa kanila, ay parang malalalim na butas na tumatagos sa kanilang kaluluwa. Isa-isa, may mga taong nawawala, tanging mga gasgas sa dingding at amoy ng nabubulok na bulaklak ang naiiwan. Hindi kinaya ni Eliza ang bigat ng konsensya, kaya't inamin niya kay Lolo Dencio ang kanyang ginawa. Nagalit ito ngunit natatakot din. Hindi mo naiintindihan, sabi niya, hawak ang manuskrito. Kapag nagsimula ang isang kwento, kailangang tapusin. Kung hindi, patuloy itong lalakas at lalaki. Ang mapanganib na pagtatapos. Magkasama nilang sinubukang tapusin ang kwento, ngunit tila alam ng nilalang ang kanilang plano. Lumalapit ito sa bahay kubo gabi-gabi, ang presensya nito'y nagbibigay ng matinding takot. Isang gabi, habang nagsusulat sila, biglang namatay ang kandila. Naramdaman nila ang malamig na hangin at doon, lumitaw ang nilalang sa pintuan.
Ang balingkinita nitong katawan ay halos hindi na mukhang tao, at ang mahahaba nitong daliri ay parang tinuturo sila. Sumigaw si Eliza, ngunit itinulak siya ni Lolo Dencio sa likuran niya. Tapusin mo ang kwento, sigaw niya, iniaabot ang manuskrito. Nanginginig ang mga daliri ni Eliza habang isinusulat ang mga huling salita. Umatras ang nilalang pabalik sa dilim, hindi na muling bumalik, habang binanlawan ng liwanag ng araw ang anino nito magpakailanman. Ang nilalang ay tumili ng napakalakas, ang anyo nito ay natunaw sa usok habang sumisilip ang unang sinag ng araw sa bintana. Ang pagtatapos ng sumpa. Bagamat nawala ang nilalang, alam ni Eliza na nananatili ang sumpa. Ibinigay ni Lolo Dencio ang manuskrito sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng lungkot. Iyon na ito, sabi niya. Baka ikaw ang makahanap ng paraan para sirain ang sumpa. O baka naman ikaw ang masisira nito. Umalis si Eliza sa sagada, pasan ang bigat ng manuskrito sa kanyang bag, ngunit habang naglalakbay pabalik ng lungsod, hindi niya maalis ang pakiramdam na may sumusunod sa kanya. Kinagabihan, binuksan niya ang kanyang notebook upang magsulat. Ngunit sa kanyang gulat, ang blangkong pahina sa manuskrito ay puno na ng bagong mga salita. Akala ng tagapagkwento ay malaya na siya, ngunit malayo pa ang katapusan ng kanyang kwento. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong kwento. Salamat sa panonood.